balikan ko po. Ibalik ko po. Prayer and fasting is not just an event. No, hindi ka magpa-fasting dahil event lang. Hindi ka nag-fasting dahil may gusto kang hingin sa Panginoon. No, prayer and fasting is a lifestyle. Prayer and fasting is not just an event, it is a lifestyle commitment. Hallelujah. Kaya nga sabi ko dito, sa topic ko pa lang, fasting that can destroy demons. So lahat ng tactics, lahat ng atake, lahat ng poison, if you are filled by the Holy Ghost, no? Walay gahom ang demonyo sa mga kinabuhi. Wrong emotion, fleshly desire, no? Walay gahom, walay power sa atong wala itong kapangyarihan sa ating buhay. Kung sabi ko nina, ang fasting hindi lang para i-discipline ang ating katawan, but ang malalim na ibig sabihin nito, it breaks chains, silence hell. Lahat ng ingay, lahat ng condemnation, walang lugar sa isipan mo. So again, fasting is not just an event. Kasi minsan ginagawa natin, naniniwala tayo na ang fasting a prayer. At ito yung, nung bago pa akong Krisyano, since tinanggap ko ang Panginoon uli, noong 2023, sa kaligtaan ng taon, July. Dati, alam ko na kung gaano ka-powerful ang fasting dahil nakita ko naman sa Bible. Pero kahit alam ko na siya na yun pala ang impact, yun ang power na makapangyarihan, mas lalo tayong ginagamit ng Diyos pag tayo ay nagpa-fasting. Pero hindi natin ginagawang lifestyle. What if ito yung gagawin natin? Gawin natin lifestyle. So, alam ko lahat tayo dito ngayon, naniniwala tayo, pag ikaw ay nagpapas, no, mas lalo nare-reveal ang glory ng Panginoon. Pag ikaw ay nagpapas, pero hindi lahat ng fasting ay tinatanggap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos dito, ang ibig sabihin ng fasting na hinahanap ng Diyos dito is yung tunay na fasting. Yung godly fasting. Na walang halong pagkukunwari, walang maling motibo. Nagfasting ka dahil gusto mo mag-serve sa Panginoon at gusto mong tulungan yung tao, gusto mong makapaglingkod. So, hindi ka nagfasting para sa sarili lang, but nagfasting ka, Lord, itong anointing na nag-gain ko dahil sa fasting na ito, gamitin ko to para sa mga para sa mga kaluluwang ginagapos ng kaaway. And the Holy Spirit is not just feeling to be visited, but a presence to be honored. So dahil ang banal na Espiritu, hindi lang to siya feeling para occasional na i-allow mo sa buhay mo. Ito yung presensya na kailangan siyang i-honor, kailangan siya i-appreciate, kailangan siyang i-acknowledge every day. And where His presence is honored, demons cannot remain comfortable. Pag lagi nating ino-honor yung presensya, kasi alam naman natin na yung fasting and prayer and fasting ay powerful. Pero hindi natin ginagawa. So, hindi naman masama na mag-fasting ka kung may event lang, kung may mission ka. Kasi pero kung may fasting ka talaga every week, no, kahit once a week, isang week, okay po yun. Kasi ang ginagawa ko kasi fasting, kasi lalo pag may ministry ka, or malaki yung gusto mong malaki ang hiningi mo sa Diyos, kailangan din tayo mag-fasting consistent. Kasi ang fasting kasi mas lalo ko ngayon naintindihan ko na bakit ako ginagamit ng Diyos ngayon, hindi dahil nag-fasting ako, kundi dahil yun sa grasya ng Panginoon. At bakit dumaloy? Ang tanong ngayon, paano dumaloy yung grasya ng Panginoon? Bakit mas lalong nagpatuloy yung grasya ng Panginoon sa buhay ko? Dahil nag-o-obey ako sa fasting. Kasi through fasting, prayer and fasting, nag-i-increase yung fuel sa aking puso. Every time tayo ay nagpa-fasting, mas lalo tayo nagiging malapit sa Diyos. So, hindi yung fasting natin na tayo ay nakakapag-cast out ng demonyo, hindi rin ang fasting natin ang dahilan kung bakit ka may wisdom. So, yung fasting, ito yung fuel of the fire. Ito yung nagbibigay ng apoy sa ating puso, mas lalo tayong sumampalataya. So, nag-i-increase ang ating panampalataya. Pag ikaw ay nag-fasting, nag-i-increase ka sa panampalataya. So, pag ikaw ay nag-i-increase sa panampalataya, no, ang Panginoon, lagi siyang natatouch pag ang isang tao ay puno-puno ng panampalataya. So,
yung impact ng fasting, hindi siya nakapag-cast out ng demonyo dahil nag-fasting. Kasi walang ibang dahilan bakit napapalayas ang demonyo. Walang ibang dahilan kundi through the name of Jesus. Ang tanong ngayon, bakit iba pastor may ibang gumagamit ni Jesus pero hindi naman lumalabas ang masamang espiritu? Nakadepende kung gaano ka rooted yung nagsabi ng in the name of Jesus. Kung gaano siya ka-train, kung gaano siya kadisiplinado, kung gaano niya dinisiplina yung flesh niya para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi walang masama sa kanta. Ang problema kung sino ang kumakanta. Nagiging pangit lang ang kanta kung ang kakanta ang gagamit sa microphone. Walang problema sa microphone. Ang problema lang kung sino yung kakanta. Kung hindi siya train. Kasi pag hindi train ang isang tao, katulad ng isang doktor, master niya yung paghawak ng gunting. Pero alam ko naman kung paano din humawak ng gunting. Pero hindi ko alam kung paano ang proseso. So, ang question ngayon, hindi sa gunting. Kasi palagyan natin yung gunting, yan yung kapangyarihan ni Jesus. At kung sino yung gumagamit, yung wisdom. Kasi kung tatanungin kita ngayon, halimbawa, mas sumakit yung kidney. Ang tanong ko ba sa'yo, ang tanong ko ngayon, magpapa-opera ka kaya sa akin? No, for sure, hindi. Saan ka magpapa-opera? Sa doktor na may wisdom. Sa doktor na punong-puno ng wisdom. So, walang problema sa gunting. Ang problema ngayon, kung sino ang hawak sa gunting. So, walang problema sa pangalan ni Jesus. Ang problema, sa gumagamit at sa nagdadala ng pangalan ni Jesus. Kasi hindi pwedeng gamitin natin yung pangalan ni Jesus. Kaya sabi sa Bible, do not use the name of the Lord in vain. Paano ba yun? Pag gagamitin natin yung pangalan ni Jesus, pag tayo ay sobra ka-emosyonal, nabubuhay sa lustful desire, so, para sa Panginoon yun, hindi tama yun. Kaya nga, kahit yung mga demonyo, yung mga demons, no, may mga panahon, sinasabi nilang, anak ng kataas-taasang Diyos. No, son of the living God. Son of the living most high God. Pinatikom ang bibig nila at pinalayas. Bakit? Kasi wala silang karapatan na tawagin ang Diyos. Pero sila ay demons. Kaya nga yung babae sa Acts, yung manghuhula, witchcraft, yung may katong naibitin sa liog, ay yung may may ahas sa liig. No, lagi niya sinasabi, ang mga taong iyan ay mga servant ng Diyos. Tinuturuan nila kayo kung paano maligtas. Nagalit si Pablo. So, ibig sabihin, wala namang problema sa sinasabi ng babae. Alam niyo ba anong problema? Anong issue doon? Is yung while ginagamit niya yung word ng taas-taasang Diyos, pero demonyo siya. No? Demon possessed. So, ibig sabihin, I hope nakakuha niyo po yung punto. Kasi kung tutuusin, hindi naman masama yung sinabi ng babae. No, tinuturuan nila kayo kung paano maligtas. Tama naman. Pero ang nagsasabi kasi, hindi filled ng banal na espiritu, puno ng puspos ng masamang espiritu. So, disqualified yung nagsasalita na babae dahil demon possessed. Kahit yung mga demonyo, nagpaprophesy sila na you are the Messiah, you are the Son of the living God, the Most High God. Kinatikom na ang bibig nila at kinas out ni Jesus. At pinagbawalan sila magsalita. Bakit? Kasi hindi pwedeng gamitin natin ang pangalan ni Jesus, pero tayo ay hindi na bago. Kaya may fasting, ito yung fasting na kayang i-destroy ang kaaway. Number 1, fasting is the weapon that sharpens spiritual authority. Ito yung fasting, sharpens spiritual authority. Fasting is the weapon. No, ang fasting ay weapon that sharpens. So, halimbawa, may sword of the spirit ka. Ano yung sword of the spirit? Espada, spiritual. So, hindi lahat ng bolo ay ito Tagalog. Matulis ay ano yung basura yung sa Tagalog yung basta sa Bisaya
Hait, matalim. Yung hait ba yung bolo ng ano? Hait, matalim? Matalim? Ha? Yung sa gilid, yung sa gitna. Matalim. Kasi hindi lahat, thank you Pastora, thank you po. Hindi lahat ng matalim hindi lahat ng bolo ay matalim. So every time na ikaw ay nagpa-fasting, ikaw ay nasa fasting situation, no, nagiging sharpens ka, nagiging matalim. So kung ipapalo ka sa kahoy, no, magpe-penetrate talaga. And always remember, as a Christian, you are a battle axe of the Lord. No, tayo yung gamitin ng Diyos para ipalo sa isang bagay. So ang tanong ngayon, are you sharpen? So kaya importante yung fasting kasi because Jesus did not begin his public ministry with miracles. No, he began with fasting. So si Jesus, he is our Savior, he is our Lord, siya yung model natin as a Christian, ginagaya natin siya. Pero kung tutusin, kahit si Jesus hindi naman nalangin sa Diyos, kaya niyang gawin iyon. Pero bakit niya ginawa iyon? For us to, para sundin natin kung ano yung ginawa ni Jesus. Si Jesus, hindi naman niya kaya magpabautismo kasi wala naman siyang kasalanan. Pero ginawa yun ni Jesus para sundin natin. So si Jesus, ginawa niya yung prayer para masulat sa Bible at sundin natin. At maging good example, yun yung pattern na Jesus. So tinuturuan niya tayo, ito yung gawin nyo at inaksyonan niya ayon, ito yung gawin nyo bago kayo mag-ministry. Luke 4:1-2. And Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. 40 days siya nagfasting bago siya nagministry. So, lalo na pag nag-desire ka na iwin mo yung pamilya mo, nag-desire ka na mag-ministry, or nag-design ka na maging pastor, nag-desire ka na magpagamit sa Panginoon, o sige, in short, ito na lang yung term, na magpagamit ka sa Diyos. May mga, kasi yung kaligtasan, hindi naman siya nakabase kung may title ka o wala. As long as you are walking the principle, a heart of pastor. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, hindi naman yung pastor sa title. Ang hinahanap ng Diyos, yung humble servant. Because Jesus, before he cast out demons, he mastered the flesh. Minaster niya muna kung ano. Kasi yung pagpasting ni Jesus, kung tutusin si Jesus, hindi naman niya kaya magpasting. Hindi naman niya kailangan magpasting para mapalayas ang masamang espiritu kasi he is already God. Si Jesus, nagpasting siya para sundin natin na kasi tao lang kasi tayo. Pero pinakita niya sa atin, sabi niya sa Luke 10:19, I have given you the authority. Bibigyan kita ng otoridad. Hulihin ang mga taong iyon. Kaya nga, kahit simpleng tao ka lang, pag sinabihan ka, kaya nga yung mga asset, sino po sa inyo doon nakakaalam ng asset? Diba, yung asset, hindi naman sila pulis. Yung asset, yan yung mga pain. Pero kahit hindi sila pulis, lalo na sa mga bypass operations, sa mga drugs, yung mga asset, hindi naman yan pulis. Hindi naman sila intelligent. Asset lang. Isa silang mga adikto na may alam sa mga malalalim na correction para mahuli yung mga sangkot sa droga. So, ginagamit nila binigyan nila ng authority ngayon yung asset. Kahit gumamit ng drugs, ina-allow nila yun. Bakit? For a purpose. So, ibig sabihin, kahit hindi ka pulis, pag binigyan ka ng authority, magagamit ka. Pero hindi sa drugs, kundi sa kabutihan. Pero mali pa rin yun. Yung pamaraan kasi ng mundo, mali. Imagine, gagawin kang asset, tapos magdadrugs ka sa harapan, magdadrugs ka rin. Pero exempted ka, pero mali yun. Maling pamaraan yun. Hindi yun pamaraan ng Diyos. Kasi habang may nag-asset, may nasisira, may nagiging addict rin. Useless lang. Ganun ang pananaw ng mundo. Kabaliktaran sa pananaw ng Panginoon. Before he cast out demons, he mastered flesh. Kung ano yung kahinaan ng katawan. Kasi yung flesh natin, ito yung papatay sa atin. Before he rebuked storms, bago ni-rebuke ni Jesus yung storm, he silenced appetite. Tinanggal niya muna yung appetite, yung gana sa pagkain. Kasi alam niyo ba bakit
kailangan natin mag-fasting. Kasi minsan, ang pagiging busog, ito yung dahilan kung bakit nawalan ka ng gana, lumabas, mag-ministry. No, pag lagi kang busog, laging pagkain ang iniisip mo, pagkatapos mo kumain, ang iniisip mo agad, next, tulog. Tama ba, kapatid? Hallelujah. Kasi pag busog ka, try mong manalangin ka yung busog na busog ka. Kaya nga, ang advice ng doktor, paggabi, huwag masyadong magpabusog. No? May kinalaman din yan sa spiritual. Pag masyado kang busog, yan yung dahilan na antukin ka, gusto mo makahiga lang. Pero pag nakapasting ka, no, you're spiritual. You are spiritually awakened. No, because a man who cannot deny his stomach will struggle to command the spirit. Ang taong hindi niya kaya i-deny yung tummy niya, struggle ka pagdating sa spiritual realms. Pwedeng hindi mo maintindihan, pwedeng ma-misinterpret mo yung pamamaraan ng Panginoon. Bakit? Nakapokus yun sa tiyan. Kasi isa sa rason bakit hindi ka makatrabaho. Alam mo ba, pag sobra kang busog, hindi ka makagalaw ng maayos. Tama? Kasi ma-appendix ka. At minsan, yung rason, bakit hindi ka makapag-ministry? Dahil busog. Pagod yung katawan, sumasakit ang ulo. Parang, alam ba, may ano ka, may high blood. Tapos kumain ka ng karne, sumakit yung ulo mo. Next time na akong ministry. Minsan nadadama yung ministry. Kaya, kasi, sa panahon natin ngayon, nakikita kasi ng Panginoon, darating yung panahon na yung mga pagkain, preservatives na. May mga chemical na pinapanalangin natin sa Panginoon pag tayo ay kumakain. Lord, I declare, Panginoon, gamitin niyo po ang pagkain ito para bigyan kami ng lakas. Pero napansin niyo ba, sa panahong may kinakain ka, lalo ka nanghihina. Lalo tayo nanghihina. Kaya nga, ang fasting may benepisyo din sa atin. Tayo ay gagaling. Lalo pag ikaw ay may diabetes or high blood, no, fasting, isa sa nakatulong. Pero ang tawag diyan, physical fasting lang, hindi yan kasali sa spiritual fasting. Pero pag nag-spiritual fasting ka, kasali na din yan. No, makaka-benefits ka rin. Pero may something na ibang level na dimension na. So pag nag-fasting ka, iniiwas ka ng Panginoon sa mga poison, sa mga chemical, lalo na pag ikaw ay dry fast or water fast ka lang, hindi ka kumakain. No, mas nagkakaroon na ngayon ng cleansing. No, kahit tingnan niyo 'yan sa mga doktor. No, nanonood kasi ako ng mga video sa mga doktor. Cleansing sa ating katawan. May mga acid, may mga, kung ikaw ay uric acid, no, kailangan mo mag-fasting. So nakatulong 'yon sa health, hindi 'yung kasali sa spiritual. So kung gusto mo na ibang dimension, no, kailangan mo mag-fasting pagdating sa spiritual para magamit ka lalo ng Diyos. Amen. So, bakit may fasting? Hindi 'yun dahil gusto kang pahirapan ng Diyos. And sabi dito, fasting is not a punishment. It is a positioning. No, gusto kang ilagay ng Diyos kasi ang taong nagpapagamit, kung ikaw ay may, halimbawa, pag ikaw ay sundalo, dapat nakaposisyon ka kung saan ka. Alam mo yung kung saan ka nakaposisyon. At alam mo yung ground mo. So, ang purpose ng fasting, hindi siya para pahirapan ka. So, yes, sa fasting may breaking. Sino sa inyo dito, pag oras ng fasting, maraming pagkain? Hallelujah. Kung kailan ka fasting, maraming mga celebration, birthday, at may mga nagbibigay ng pagkain. Kung kailan ka fasting, may mga masasarap na pagkain. Kung kailan tapos na yung fasting mo, wala ng pagkain. Kung kailan ka nag-fasting, masasarap ang pagkain. No? Broken. So, inaalaw ng Panginoon, hindi yun punishment. Kung tutusin, yung akala mong punishment, hindi ka nakakain ngayon, hindi ka nakainom ng soft drinks, no? Protection yun para sa atin. Bakit? In these last days, ang pagkain natin, no, puno ng poison. Instead na ipinalangin mo sa Panginoon na yung pagkain ay mabigyan na kami ng lakas. Hindi. After mo kumain, nanghihina ka. After mo kumain, nagtitrigger yung mga allergies. After mo kumain, nagtitrigger yung sakit ng ulo. Nagtitrigger yung high blood. So, ibig sabihin, something wrong sa ating mga pagkain ngayon. Dahil na-preserve na yun, dahil sa chemical. So, ang purpose ng fasting, dahil gusto kang iligtas ng Diyos sa sakit. Kasi pag ikaw ay nagkakasakit na, no, yun bang magiging rason na hindi ka magagamit ng Diyos? Hallelujah. Kaya nga may Daniel fasting. Putas. Bakit? Pre-prepare si Daniel sa another level o sa labanan. Bakit?
pinag-fasting siya ng Panginoon ng gulay lang lahat. So, ibig sabihin, gusto, no? Tinuturuan tayo ng Panginoon na ang ibig sabihin lang ng Panginoon doon, no? Healthy body. Bakit? Gusto ko niyang gamitin. Kasi hindi pwedeng Kristiyano, hindi pwedeng sundalo ka pero masakitin. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero kasi marami kasing Kristiyano gusto maglingkod. Available, kaso hindi na makatayo. Gusto maglingkod, pero may uric acid, may arthritis. Dahil sa mga kinakain, dahil sa mga pag-inom ng drinks. So, pasalamat tayo dahil binigyan tayo ng Diyos ng word na fasting. Bakit? Nakatulong din sa atin. So, again, fasting is not a punishment, it is an positioning. It is an empowering. Hallelujah. Number 2, there are demons that do not respond to prayer alone. Dahil may mga demonyo na hindi lalabas kung prayer lang. Kailangan ng fasting. Bakit? Kasi ang pag-cast out ng demon, hindi ito biro. Kailangan ito ng seryoso. At hindi mo makakast out ng demonyo kung hindi ka magbabago. Kung hindi mo naintindihan yung grace, yung kaligtasan, yung principle ng Diyos, yung parusa ng Diyos, yung consequence. Sabi niya sa Matthew 17:21, this kind does not go out except by the prayer and fasting. Si Jesus, nagsabi nito sa mga disciples niya, Panginoon, inasa out naman yung demonyo, hindi lumabas. Pinagaling naman na sakit, hindi gumaling. Anong sabi ni Jesus? May mga demonyo, may mga demonyo na hindi lalabas. Lalabas lang yan kung ikaw ay nag-prayer and fasting. Ibig sabihin again, prayer and fasting increases your authority. Kasi may mga bakit? Kailangan ng fasting. Marami naman nagpe-pray. Pero sabi ko kanina, hindi lahat nag-pray ay powerful. Pero pag pinagsabay mo ang prayer and fasting, you are powerful. Bakit? May mga demonyo na stubborn, oppression. Yung mga generational bondage, generational curses. No, from generation to generation, napasa sa generation. Spiritual resistance, no, persistent delay. Mga delay na paulit-ulit. Parang hindi na siya pagsubok, kundi parang parang stronghold. No, cycles of defeat, lagi kang talo. No, minsan inaalaw ng Diyos yung talo dahil may tinuturo siya. Pero hindi bawat simula, bawat araw talo ka lagi. No, something demons controlling your life. Pag lagi kang talo, palagi kang bagsak, lagi kang wala ng pag-asa, hindi na yan pagsubok. Kasi si Apostle Paul may pagsubok naman. After niyang magkaroon ng pagsubok doon sa Roma, may kinaso, may silang kaso, ginamit niya yung pagiging Roman citizen. No, pagdating niya sa Malta, no, welcome sila doon. So, ibig sabihin, hindi lahat laging ang Kristyano ay pagsubok. May mga rejoicing moments, pero hindi nawawala ang pagsubok. Meron din yan. Number 3, fasting destroy the power of the flesh where demons find access. No, pag ikaw ay nag-fasting, no, yung fleshly desire natin, nire-reject natin yan. Where demons find access. Kasi kung saan tayo mahina, doon lang ang demonyo may access. Ang demonyo may access sa ating flesh. Because demons don't only attack from outside. They exploit what is inside. Kaya nga, ang pinakamahirap na kalaban, hindi na demonyo ngayon. Because Satan is already defeated. No? He is already defeated. Kung hindi siya namatay, defeated lang. Si Manny Pacquiao, tinalo niya si Marquez, pero buhay pa rin hanggang ngayon. Amen. Sabi dito, the greatest enemy is in you. Yung nasa loob mo. Minsan, pinalaya ka na ng Diyos, pero yung mindset mo, nasa AG pa rin. And Galatians 5:17, for the flesh lusts against the spirit. No, kalaban yung flesh. Kaya nga, fasting destroys the power of the flesh. No? Dahil ang demonyo, may access lang. No? Ano sabi niya? Tinitake advantage ng kaaway yung kahinaan mo. Pero sa Panginoon, yung kahinaan mo, dyan mo maranasan si Kristo. Pero si Satanas, dyan yung access niya din, gagawa din siya ng access dyan, gagawa din siya ng open doors dyan, para maposes ka, mademonize. Pero ang Panginoon, sa kahinaan mo, hindi niya tatanggalin yung kahinaan mo dahil gagawa siya ng access dyan
para maranasan mo kung sino siya sa buhay mo. Si Satanas, gagawa din niyang pintuan dyan para ikaw ay ma-destroy. Kaya nasabi dito sa Romans 7:15, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil, dahil ang bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero ang mga bagay ayaw kong gawin, yun ang siya kong ginagawa. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. So ang Panginoon, sa ating kahinaan, tinutulungan niya tayo. Binabangon niya tayo. Doon niya pinapakita ang kanyang kamay. Tapos si Satanas, tinitik advantage niya yung kahinaan mo. Doon kanya itutorture. Doon kanya i-discourage na ikaw ay sumuko na. Kung sabi ng Bible, let the weak say I am strong. Bakit? Tutulungan ako ng Diyos. Every time na ikaw ay kinukondem ng demonyo, lagi mo sabihin, let the weak, sabi ng Bible, sabi niyo po sa iyong salita, say I am strong. Dapat, thank you po, dapat the flesh weakens, dapat yung desire ng ating flesh, yung Mobile Legend, ano pa, yung outing, yung mga rides, hindi naman talaga masama yung mag-rides ka. Pero kung rides ka lang rides, no, the flesh weakens, the spirit awakens, dapat yung espiritu, pag ikaw ay nag-fasting, maa-awaken yung ating espiritu. No, sensitivity increases. Spiritual blindness breaks. Yung pagkabulag sa spiritual, yung mga bagay na hindi mo alam bakit nangyayari sa iyo, no, ma-open ka. Number 4, fasting opens heaven and shut hell's access. Pag na ikaw ay nag-fasting, no, maranasan mo yung pabor ng Panginoon at i-open ng Panginoon yung lahat ng mga mystery niya. Yung mga bagay na hindi, kasi pag ikaw ay fasting, alam ko sa inyo naranasan niyo, pag ikaw nag-fasting, no, mas mataas yung kung ikaw ay prophetic, mas dali ka makaka-discern. Yung discerning gift of discernment mo, lagong nag-increase. Kaya hindi ka naluloko ng isang tao. Bakit? Mataas yung discernment. Hindi ka agad-agad, hindi ka basta-basta nadadala sa sabi ng isang tao. Bakit? Malakas ang discernment. If you are living, kung ginagawa mong lifestyle ang prayer and fasting. Ayun lang, family of the living God. I hope may natutunan po tayo. Maraming salamat sa gabing ito. Manalangin muna ako sa Panginoon bago ko po ibigay kay Pastor Berna. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the anointing of the Holy Spirit, you are the King of Kings, Lord of Lords. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tinuruan mo kami, may mga fasting para, Panginoon, na kayang i-destroy ang kaaway through your name. Lord, at pinaintindi mo sa gabing ito na hindi po fasting namin, hindi po sacrifice namin kung bakit namin napapalayas ang demonyo. Kundi, walang iba ang nakapapalayas through your name, Jesus. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang may kakayahang magpalaya sa masamang espiritu. Lord, walang problema sa iyong pangalan. Ang problema kung sino ang gumagamit ng iyong pangalan. Lord, kailangan naming magbago, kailangan naming maging malalim sa iyo. Dahil hindi namin mapapasunod, hindi namin makasout ang demonyo. Kung kami mismo, Panginoon, may demonyo sa loob. Lord, we declare, O God, tulungan niyo po ang Panginoon, ang bawat isa. Lord, alam ko mahirap ang commitment na ito. Lord, I declare, ipasok niyo po, Lord, we allow you na pasukin niyo po ang mga puso ng bawat isa, Panginoon. Holy Spirit, we acknowledge you. Lord, pumasok ka. Inanyahan kita namin pumasok sa aming puso, Panginoon. Binibigyan ka namin ng lugar sa aming mga puso na umupo ka, Panginoon. At ang iyong presensya mamuhay sa aking puso. At para maintindihan namin yung mga deep things pagdating sa fasting. Lord, salamat sa fasting at pinarealize mo rin sa amin na yung fasting not to destroy us, but fasting is to empower us. At yung fasting, Panginoon, ay protection para pala sa amin. Iiwas kami sa mga sakit dahil gusto mo kaming gamitin. Lord, many Christian in these days na gusto magpagamit sa iyo pero hindi na nakakatayo. Maraming Kristiyano ngayon sa panahong ito, Panginoon, gusto magpagamit pero masakitin, hindi nakakapunta ng bundok. Lord, maraming salamat sa fasting na inalaw mo, Panginoon. Tinuro mo sa amin ang fasting para mas lalo mo kaming magamit, hindi lamang sa spiritual na bagay, kundi sa physical na bagay, Panginoon. Dahil pag kami ay nag-fasting, bumababa ang aming kolesterol, bumababa ang aming, tumataas ang aming self-esteem, nakakalaya kami sa depression. Maraming salamat sa fasting, sa physical na reflection, benefits. But Lord,
As a Christian, hindi lamang to patungkol sa physical, kundi patungkol ito sa spiritual, sa aming paglago, Panginoon. At pinatunayan mo sa amin, hindi lamang fasting, it break chains, stronghold, at nagiging sharpen kami sa spiritual. Maraming salamat, Panginoon, dahil isa ka sa naging modelo. Kahit hindi mo na kailangan mag-fasting dahil ikaw ay makapangyarihan na. Pero ginawa mo ang fasting na iyon, tiniis mo para magsilbing modelo. Nagpakumbaba ka sa amin at pinakita mo para i-impart, para maging modelo dahil ikaw ang aming sinusunod. Lord, salamat. Kung tutusin, hindi mo na yun kailangan gawin dahil ikaw ay makapangyarihan na sa langit. Pero maraming salamat. Ikaw ay nagpabutismo. Ikaw ay nanalangin dahil pinakita mo na yun ang dapat naming gawin. Maraming salamat. Ang fasting na iyon ay proteksyon sa aming katawan. At yung katawan na may mabuting kalusugan, gagamitin naman ito, Panginoon, to expand your kingdom, to preach, to reach the lost soul, O God. Lord, ibigay mo sa amin, Panginoon, yung puso mo. Let my ambition is your mission. Ang ambisyon ko, Panginoon, is yung mission ay binibigay mo sa amin. Let my ambition is your mission, Panginoon. Lord, ilagay mo sa puso ko, sa puso namin, Panginoon, yung mission, the greatest commission to win souls and to make disciple to all nation, O God. Maraming salamat. Lord, lahat ng nandito ngayon ay gagamitin mo, bago man or old Christians. Lord, magpakumbaba kami ngayon, Panginoon. Gamitin niyo po kami. Isugo mo kami. Dalhin mo ang aming mga paa sa lugar na hindi namin gusto. Dalhin mo kami, Panginoon, sa lugar na ayaw namin. Lord, dalhin mo kami sa disyerto. Dalhin mo kami sa wilderness. Dahil sa wilderness, doon namin maranasan yung divine anointing. There is crushing. If there is crushing, there is anointing. Maraming salamat. Starting tonight, fasting is not just an event. Fasting is a lifestyle commitment in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are the greatest teacher. You are the great teacher tonight. In Jesus' name I pray. We are blessed beyond measure. Amen and amen.